Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Makabansa, 3rd Periodical Examination Reviewer. Panuto, basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Simulan na natin mga bata. Number 1. Si Mang Lito ay nagtatanim ng palay, nag-aalaga ng manok at nagbebenta ng itlog. Anong uri ng kabuhayan ang pangunahing inilalarawan? A. Industrial, B. Agrikultural, C. Pampinansyal o D. Panserbisyo. Ang tamang sagot ay B. Agrikultural. Number 2. Ang trabaho ni Aling Nena ay gumagawa ng tinapay sa isang malaking panederya gamit ang makina at maraming manggagawa. Ano ito? A. Industrial, B. Agrikultural, C. Panserbisyo o D. Pampinansyal. Ang sagot ay A. Industrial. Number 3. Nagbubukas si Kuya Ben ng account sa bangko at nag-iipon ng pera para sa pag-aaral. Haling uri ng kabuhayan ang kaugnay dito? A. Agrikultural, B. Industrial, C. Pampinansyal o D. Panserbisyo. Ang sagot ay C. Pampinansyal. Number 4. Si Ate Mia ay naggugupit ng buhok at nag-aayos ng kilay sa salon kapalit ng bayad. Ano ito? A. Panserbisyo, B. Industrial, C. Agrikultural o D. Pampinansyal. Ang tamang sagot ay A. Panserbisyo. Number 5. Alin ang pinakamalinaw na halimbawa ng agrikultural? A. Gumagawa ng sapatos sa pabrika, B. Nag-aalaga ng isda sa palaisdaan, C. Nagbibigay ng pautang na may tubo o D. Nagmamaneho ng jeepney. Ang sagot ay B. Nag-aalaga ng isda sa palaisdaan. Number 6. Sa isang bayan, may pabrika ng sardinas. Bumibili sila ng isda mula sa mangingisda at ginagawang delata. Ano ang tamang paglalarawan? A. Agrikultural ang pabrika dahil isda ang gamit. B. Industrial ang pabrika dahil ginagawang produkto ang isda. C. Panserbisyo ang pabrika dahil maraming tao ang nagtatrabaho. O D. Pampinansyal ang pabrika dahil kumikita ito. Ang tamang sagot ay B. Industrial ang pabrika dahil ginagawang produkto ang isda. Number 7. Alin ang hindi kabilang sa panserbisyo? A. Nurse na nag-aalaga ng pasyente, B. Mekaniko na nag-aayos ng motorsiklo, C. Teller sa bangko na tumatanggap ng bayad, o D. Manggagawa sa pabrika na nagbabalot ng candy. Ang sagot ay D. Manggagawa sa pabrika na nagbabalot ng candy. Number 8.
Si tatay ay nagbubukas ng money remittance at nagpapadala ng pera ang mga tao sa kamag-anak. Mas angkop itong ilagay sa A. Pampinansyal, B. Agrikultural, C. Industrial, or D. Panserbisyo. Ang sagot ay A. Pampinansyal. Number 9. Alin ang pinakaangkop na pares or uri ng kabuhayan at halimbawa? A. Agrikultural, paggawa ng damit sa pabrika. B. Industrial, pagtatanim ng gulay. C. Pampinansyal, pag-iimpok at pagpapautang. O D. Panserbisyo, pagproproseso ng bakal sa pabrika. Ang sagot ay C. Pampinansyal o pag-iimpok at pagpapautang. Number 10. Narito ang 4 na gawain. Una ay ang pagtatanim ng mais, pangalawa, paggawa ng laruan sa pabrika, pangatlo, pag-aayos ng sirang gripo sa bahay, at pang-4 ay ang pagkuha ng insurance para sa negosyo. Ngayon, ang tanong, alin ang tamang pagkakasunod-sunod ng uri, agrikultural, industrial, panserbisyo, pampinansyal? A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 1, 3, 4 C. 1, 3, 2, 4 or D. 4, 2, 3, 1. Ang sagot ay A. 1, 2, 3, 4. Number 11. Si Lola ay nagtatahi ng damit sa bahay at ibinebenta sa palengke. Pinakamalapit itong maituring na A. Agrikultural, B. Industrial, C. Pampinansyal, or D. Panserbisyo. Ang sagot ay B. Industrial. Number 12. Alin ang pinakamahusay na paliwanag kung bakit panserbisyo ang trabaho ng guro? A. Dahil nagtatanim siya ng kaalaman. B. Dahil nagbibigay siya ng tulong o serbisyo sa pagkatuto ng bata. C. Dahil gumagawa siya ng produkto tulad ng libro. O D. Dahil nag-iipon siya ng pera sa bangko. Ang sagot ay B. Dahil nagbibigay siya ng tulong o serbisyo sa pagkatuto ng bata. Number 13. Aling sitwasyon ang nagpapakita ng pampinansyal sa kabuhayan? A. Pangingisda sa dagat tuwing umaga. B. Pagluluto at pagbebenta ng kakanin. C. Pagbibigay ng pautang at pagtanggap ng bayad na may interes. O D. Pagmamaneho ng tricycle sa barangay. Ang sagot ay C. Pagbibigay ng pautang at pagtanggap ng bayad na may interes. Number 14. Sa isang komunidad, may magsasaka, may pabrika ng harina, may bangko at may ospital. Alin ang wastong pag-uugnay? Ang sagot ay B. Magsasaka, agrikultural, pabrika, industrial, bangko, pampinansyal, at ospital o panserbisyo. Number 15. Alin ang pinakamahirap na halimbawa ng pinagsamang kabuhayan pero pipiliin ang pangunahing uri? Si Mang Noel ay nag-aalaga ng gulay. Pagkatapos ay ginagawa niyang atsara at ibinebenta sa tindahan. Pangunahing uri ng kabuhayan sa paggawa ng atsara ay A. Agrikultural, B. Industrial,
C. Pampinansyal, or D. Panserbisyo? Ang sagot ay B. Industrial. Number 16. Alin pangungusap ang pinakatama? A. Lahat ng nagbebenta ay industrial agad. B. Ang agrikultural ay tungkol lamang sa pagtatanim ng palay. C. Ang pampinansyal ay tumutulong sa pag-iipon, pagpapadala at pagpapautang ng pera. D. Ang panserbisyo ay paggawa ng produkto sa pabrika. Ang sagot ay C. Ang pampinansyal ay tumutulong sa pag-iipon, pagpapadala at pagpapautang ng pera. 17. Nagkaroon ng malakas na ulan at tumaas ang tubig sa ilang kalsada. Aling serbisyo sa komunidad ang pinakamahalaga para sa mabilis na babala at paglikas ng mga tao? A. Palengke, B. Barangay tanod at mga tagapagligtas or rescue, C. Tindahan ng laruan o D. Beauty salon. Ang sagot ay B. Barangay tanod at mga tagapagligtas or rescue. 18. Si nanay ay may lagnat at inuubo. Gusto niyang magpatingin at makakuha ng tamang gamot. Saan siya dapat pumunta upang makakuha ng serbisyong pangkalusugan? A. Barangay Health Center o Ospital, B. Terminal ng jeep, C. Parke, D. Pabrika. Ang sagot ay A. Barangay Health Center o Ospital. 19. Napansin ni Carlo na maraming basura sa kanal kaya bumabaho at nagkakaroon ng lamok. Alin ang pinakamainam na serbisyo o gawain ng komunidad para malutas ito? A. Magtayo ng mas maraming billboard, B. Regular na koleksyon ng basura at paglilinis ng kanal o sanitation, C. Magbukas ng mas maraming tindahan ng candy, D. Magpa-contest ng sayaw sa kalsada araw-araw. Ang sagot ay B. Regular na koleksyon ng basura at paglilinis ng kanal o sanitation. 20. Sa komunidad ni Ana, may paaralan, palengke, barangay hall at sakayan ng jeep. Alin ang pinakatamang paglalarawan sa pamumuhay sa komunidad batay sa mga ito? A. Mahirap mamili at maghanap ng kailangan dahil walang serbisyo. B. Mas madali ang pag-aaral, pamimili, pag-aayos ng suliranin at pagbabiyahe dahil may iba't ibang serbisyo. C. Pare-pareho lang ang serbisyo ng lahat ng lugar kaya hindi mahalaga ang mga ito. O D. Para sa mga matatanda lang ang mga serbisyong ito, hindi para sa bata. Ang sagot ay B. Mas madali ang pag-aaral, pamimili, pag-aayos ng suliranin at pagbiyahe dahil may iba't ibang serbisyo. 21. Sarado ang Barangay Health Center sa araw na may maraming may sakit. Alin ang pinakatamang pahayag na nagpapakita ng pagpapahalaga sa serbisyong pangkalusugan? A. Hindi naman kailangan ang health center kasi may tindahan. B. Mas mabuti kung laging bukas at may health worker para matulungan agad ang may sakit. C. Okay lang kahit wala kasi pwede naman huwag magpagamot. O D. Hindi na dapat pumunta roon kahit bukas na ulit. Ang sagot ay B.
Mas mabuti kung laging bukas at may health worker para matulungan agad ang may sakit. 22. Nawalan ng ilaw sa gabi dahil naputol ang kable. Ano ang pinakamainam na gawin upang maipakita ang pagpapahalaga sa serbisyo ng kuryente at kaligtasan ng komunidad? A. Hawakan ang naputol na kable para tingnan kung may kuryente. B. Iulat agad sa nakatatanda at sa tamang tanggapan, barangay or lineman at umiwas sa kable. C. Maglaro malapit sa poste para hindi matakot. O D. Itago ang kable sa bahay para walang makakita. Ang sagot ay B. Iulat agad sa nakatatanda at sa tamang tanggapan tulad ng barangay or lineman at umiwas sa kable. 23. May proyekto ang barangay na clean up drive para sa kanal at paligid. Alin ang kilos na pinakamalinaw na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kalinisan at serbisyo sa komunidad? A. Makikilahok sa paglilinis at magtatapon ng basura sa tamang basurahan. B. Magtatapon ng basura sa kanal kapag walang nakatingin. C. Uupo lang sa gilid at pagtatawanan ang naglilinis. O D. Sisirain ang mga walis at sako para matapos agad. Ang sagot ay A. Makikilahok sa paglilinis at magtatapon ng basura sa tamang basurahan. 24. Si Lolo ay magsasaka at si Ate ay nagtitinda sa palengke. Alin ang pinakamabuluhang paliwanag kung bakit dapat pahalagahan ang kanilang paraan ng pamumuhay sa komunidad? A. Dahil sila lang ang pwedeng kumita sa komunidad. B. Dahil nakatutulong sila upang magkaroon ng pagkain at pangangailangan ang mga tao. C. Dahil mas magaling sila kaysa sa iba. O D. Dahil bawal na magkaroon ng ibang trabaho. Ang sagot ay B. Dahil nakatutulong sila upang magkaroon ng pagkain at pangangailangan ang mga tao. 25. May nakitang bata na sumisingit at nagtutulakan sa pila sa sakayan. Alin ang pinakamainam na gagawin upang may pakita ang pagpapahalaga sa serbisyong pampubliko at kaayusan? A. Sasabay sa pagsingit para makauwi agad. B. Aayusin ang pila sa maayos na paraan at magpapaalala ng magalang o magsasabi sa nakatatanda o konduktor. C. Sisigaw at makikipag-away agad. D. Lalayo at hahayaan na lang kahit may nasasaktan. Ang sagot ay B. Aayusin ang pila sa maayos na paraan at magpapaalala ng magalang o magsasabi sa nakatatanda o konduktor. 26. Gagawa si Joy ng poster tungkol sa pagpapahalaga sa serbisyo sa komunidad. Alin ang pinakamainam na mensahe na malinaw na nagpapakita ng pagpapahalaga? A. Ako lang ang magaling sa barangay. B. Salamat sa mga tagapaglingkod. Sundin ang mga patakaran para sa ligtas na komunidad. C. Huwag na tayong sumunod sa pila. D. Masaya ang komunidad kapag maingay. Ang sagot ay B. Salamat sa mga tagapaglingkod. Sundin ang mga patakaran para sa ligtas na komunidad. 27. Aling kombinasyon ng larawan ang pinakatumpak na nagpapakita ng iba't ibang serbisyong tumutulong sa komunidad? A. Palaruan, tindahan ng laruan at sinihan. B. Doktor or nurse, bombero at guro. C. Larong video, cellphone at TV. Or D.
larawan ng sarili, paboritong pagkain at alagang hayop. Ang sagot ay B. Doktor, nurse, bumbero at guro. 28. Kung ang iyong likhang sining ay tungkol sa serbisyo ng kalikasan, alin ang pinakamahusay na detalye na dapat ilagay upang malinaw ang mensahe? A. Mga batang nagkakalat sa kalsada. B. Basurahan na may label na nabubulok o di nabubulok at mga taong naglilinis ng paligid. C. Maraming ulap at araw lang sa itaas. D. Mga lobo at confetti sa buong papel. Ang sagot ay B. Basurahan na may label na nabubulok o di nabubulok at mga taong naglilinis ng paligid. 29. Si Marco ay gagawa ng comics tungkol sa pila at kaayusan sa serbisyong pampubliko. Alin ang pinakamagandang wakas para maipakita ang pagpapahalaga? A. Nag-aaway-away ang mga tao sa pila. B. Lahat sumisingit para mauna. C. Naging maayos ang pila, nagpaunahan ang nakatatanda at may kapansanan at nagpasalamat ang tagapaglingkod. D. Umalis ang lahat at hindi na sumakay. Ang sagot ay C. Naging maayos ang pila, nagpaunahan ang nakatatanda at may kapansanan at nagpasalamat sa tagapaglingkod. 30. Alin ang pinakamahusay na paraan para masabing ang iyong likhang sining ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa serbisyo sa komunidad? A. Maraming dekorasyon kahit walang paliwanag. B. May malinaw na paksa, larawan ng serbisyo, halimbawa ay health center, bumbero, guro, at kilos ng mamamayan na tumutulong o sumusunod. C. Puro pangalan mo at lagda sa gitna. D. Isang malaking drawing lang na walang kaugnayan sa serbisyo. Ang sagot ay B. May malinaw na paksa, larawan ng serbisyo, halimbawa health center, bumbero, guro, at kilos ng mamamayan na tumutulong o sumusunod. Mahusay mga bata! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!